Kapag gumising ka ba sa umaga, feeling mo parang pagod ka na agad? Parang may bigat na agad sa dibdib kahit kakasimula pa lang ng araw mo? Baka may laban kang hindi mo pa nakikita. Isang laban na hindi pisikal, kundi espiritual. Kapatid, ngayong umaga, huwag kang aalis ng bahay ng walang proteksyon. Hindi mo kailangan ng sandata na gawa sa bakal. Ang kailangan mo ay ang armor ng Diyos. Bago tayo manalangin, sandali muna nating pakinggan ang salita ng Diyos. Dahil sa panahon ngayon na puno ng tukso, takot, stress, at kasinungalingan, kailangan nating lumaban ng hindi sarili nating lakas ang gamit, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit mahalagang isuot ang armor of God araw-araw, ayon sa Efeso chapter 6, verses 10 to 18. At pagkatapos, sabay-sabay tayong mananalangin. Isang panalangin ng proteksyon, pananampalataya at tagumpay. Kaya kung gusto mong magsimula ang araw mo na may gabay at lakas mula sa Diyos, i-like mo na ang video na to, i-subscribe ang aming channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na devotionals at prayer videos. Dito sa channel na ito, sama-sama tayong lalaban, hindi bilang talunan, kundi bilang mga matagumpay kay Kristo. Tara, kapatid. Huwag na nating hintayin pang mapahamak tayo bago magsuot ng armor of God. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. At pagkatapos, sabay tayong manalangin. Kapatid, gusto kong malaman mo ang isang mahalagang katotohanan. May laban tayong hindi nakikita. Hindi ito laban na may baril. Hindi ito giyera na balita sa TV. At lalong hindi ito makikita sa social media. Pero totoo ito. At araw-araw natin itong hinaharap. Ito ay spiritual battle. Labanan ng isip, puso, at espiritu. Tuwing may dumadating na pagdududa, takot, guilt, depresyon, o tukso, huwag mong iisipin na normal lang yan. Dahil ang kaaway, tahimik pero tuso. Gagamit siya ng emosyon, sitwasyon, at kasinungalingan para wasakin ang tiwala mo sa Diyos. At alam mo ang mas masakit? Maraming Kristiyano ang hindi aware sa labang ito. Akala nila okay lang ang lahat. Hindi nila namamalayan na unti-unti na silang pinanghihinaan, nililinlang, at hinihiwalay sa presensya ng Diyos. Yan mismo ang gusto ng kaaway. Ang manatili tayong hindi handa. Ang akala mo okay ka, pero hindi mo pala suot ang spiritual armor mo. Pero kapatid, hindi ito panahon ng pagiging kampante. Panahon na para maging alerto at tumayo bilang mandirigma ni Kristo. Pero huwag kang matakot. Dahil ang Diyos, hindi tayo iniwan na walang depensa. Sa kanyang kabutihan at pagmamahal, binigyan niya tayo ng spiritual armor na kayang humarap sa kahit anong atake ng kaaway. Sa Efeso chapter 6, verses 10 to 18, isinulat ni Apostol Pablo ang isang makapangyarihang paalala. Magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makapanindigan laban sa mga pakanan ng dyablo. Ibig sabihin, hindi natin kayang lumaban gamit ang sariling lakas. Kahit gaano kakatalino, kabait o kalakas, darating ang araw na mapapagod ka rin. Pero ang lakas ng Diyos, hindi nauubos. Ang armor of God ay hindi lang simbolo. Ito ay spiritual reality. Araw-araw kailangan nating itong isuot. Ang katotohanan bilang sinturon, ang katuwiran bilang pananggalang sa puso, ang ebanghelyo ng kapayapaan sa ating mga paa, pananampalataya bilang kalasag, kaligtasan bilang helmet, at ang salita ng Diyos bilang espada. Lahat ng ito ay ibinigay na niya. Tayo na lang ang kailangan magsuot. Kaya kapatid, huwag mo itong kaligtaan. Bago ka lumaban sa araw-araw,
Tumayo ka muna sa presensya ng Diyos, isuot mo ang armor niya, at hayaan mong siya ang lumaban para sa'yo. Kapatid, sinabi sa atin ng Biblia na nasa gitna tayo ng isang spiritual battle. Pero ang maganda, hindi tayo iniwan ng Diyos na walang proteksyon. Binigyan niya tayo ng kompletong armor para makalaban, makatayo, at manatiling matatag kahit sa gitna ng gulo. Ngayon, himay-himayin natin ang bawat parte ng armor of God at alamin kung paano natin ito maisusuot sa araw-araw. 1. Belt of Truth, sinturon ng katotohanan. Noong panahon ni Pablo, ang sinturon ang nagpapatibay at nag-uugnay sa buong armor. Kapag walang sinturon, sabog ang lahat. Ganon din sa buhay natin. Ang katotohanan ang pundasyon. Si Jesus mismo ang nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Juan, chapter 14, verse 6. Kapag hindi mo alam ang totoo, madali kang maloko. Si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Juan, chapter 8, verse 44. At gagawin niya ang lahat para lituhin ka, lalo na sa identity mo, sa relasyon mo, at sa pananampalataya mo. Kapag naririnig mong wala ka ng pag-asa o hindi ka na mapapatawad, paalala yan na kailangan mong balutan ang sarili mo ng truth mula sa Diyos na ikaw ay mahal, pinatawad, at may pag-asa kay Kristo. 2. Breastplate of righteousness, baluti ng katuwiran. Ang breastplate ay pananggalang sa puso at ang puso natin madaling tamaan. Nariyan ang guilt, shame, rejection, at condemnation. Pero hindi natin suot ang sariling katuwiran. Hindi to self-righteousness. Ang suot natin ay ang katuwiran ni Kristo, regalo sa atin dahil sa kanyang sakripisyo. Kapag feeling mo hindi ka karapat-dapat lumapit sa Diyos dahil sa nakaraan mo, tandaan mo, hindi sa galing mo ang katuwiran, galing ito kay Kristo. Siya ang dahilan kung bakit pwede kang tumayo ng may kumpiyansa. 3. Shoes of the Gospel of Peace, sapatos ng Ebanghelyo ng Kapayapaan. Ang sapatos, importante sa laban. Hindi ka makakatakbo o makakatayo ng matibay kung wala kang maayos na sapatos. Ganon din sa buhay. Ang Ebanghelyo ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi yung panlabas na kapayapaan, kundi inner peace kahit sa gitna ng kaguluhan. Kapag may problema sa bahay, sa trabaho, o sa finances, pero hindi ka natitinag, yan ang peace na galing sa Diyos. Hindi ka takot magpatuloy dahil alam mong kasama mo siya. 4. Shield of faith, kalasag ng pananampalataya. Sinabi ni Pablo, ang kalasag ang panangga sa fiery darts ng kaaway. Mga biglaang atake gaya ng takot, duda, tukso o anxiety. Ang pananampalataya mo, ang panangga mo. Hindi ito basta blind faith. Ito ay matibay na tiwala sa kung sino ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Kapag hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa bills, pero naniniwala ka pa rin na magpo-provide si Lord, yan ang kalasag ng pananampalataya. Hindi mo kailangan makita ang solusyon bago ka maniwala. Helmet of salvation, helmet ng kaligtasan. Ang helmet, protection sa ulo. Sa spiritual battle, ang utak natin ang unang inaatake. Si Satanas magtatanim ng takot, pagdududa, guilt at confusion sa isip mo. Pero kapag suot mo ang helmet ng kaligtasan, alam mong ligtas ka na at pag-aari ka ni Kristo. Kapag naririnig mo sa isip mo na wala kang kwenta, paalala yan na suotin mo ang helmet mo. I-declare mo, ako ay niligtas, pinatawad at mahal ng Diyos. Hindi ako ang nakaraan ko. Ako ay kay Kristo. 6. Sword of the Spirit, espada ng Espiritu. Ito lang ang offensive weapon sa armor. Ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ito, hindi lang pang-quote sa Facebook,
kundi panglaban sa tukso at kahirapan. Paano mo ito magagamit kung hindi mo ito alam? Kailangan nating magbasa, mag-meditate, at isapuso ang salita niya. Kapag may tukso, tulad ng panghihina sa pananalig o pagsuko sa kasalanan, gamitin ang espada. Greater is He who is in me than he who is in the world. Unang Juan, chapter 4, verse 4. Kapatid, ang armor na to ay hindi automatic na suot mo paggising mo. Kailangan mo itong sadyang isuot, araw-araw. Sa pamamagitan ng panalangin, salita ng Diyos, at relasyon kay Kristo, huwag kang lalaban ng unarmed. Isuot mo ang armor of God. Dahil kahit hindi mo makita ang laban, sigurado ang tagumpay kapag nasa panig ka ng Diyos. Kapatid, gaano man ka-powerful ang armor of God, kung hindi mo naman isinusuot, parang hindi mo na rin ito dala. Parang gamit na nakadisplay lang sa altar, pero hindi ginagamit sa tunay na laban. Kaya mahalaga na araw-araw, may intentionality tayo. Hindi ito automatic. Hindi ito aksidente. Kailangan mong piliing isuot ang armor mo. Bawat umaga, sa pagmulat ng mata, bago mo pabuksan ang phone, bago ang kape, itaas mo muna ang puso mo kay Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, isinusuko ko sa iyo ang araw na to. Suot ko ang armor mo. Hindi ako lalaban mag-isa. Ang armor ay hindi lang pang proteksyon, kundi pahayag ng tiwala. Pinapakita nito na hindi tayo nagtitiwala sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ni Kristo. Ngayon, samahan mo ako sa isang maikling morning prayer, isang panalangin na maaari mong ulit-ulitin araw-araw para isuot ang armor of God. Panginoon, salamat po sa panibagong araw. Isinusukubit ko ngayon ang buong armor mo, hindi dahil malakas ako, kundi dahil kasama kita. Sinusuot ko ang belt of truth para maalala ko na ikaw ang katotohanan. Hindi ako maniniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Isinasa puso ko ang breastplate of righteousness, hindi galing sa sarili kong gawa, kundi galing sa katuwiran ni Kristo. Protektado ang puso ko sa guilt, shame at condemnation. Isinusuot ko ang shoes of peace. Kahit anong mangyari ngayon, may kapayapaan ako. Dahil kasama ko ang Prince of Peace, itinataas ko ang shield of faith. Ipinagtatanggol ako laban sa lahat ng doubt, takot, at tukso. Naniniwala akong may ginagawa ka kahit hindi ko pa nakikita. Isinusuot ko ang helmet of salvation. Ang isip ko ay malinis, malinaw, at nakasentro sa iyo. Ang identity ko ay kay Kristo, hindi sa past ko, kundi sa future ko sa iyo. At hawak ko ang sword of the Spirit, ang salita mo. Gabay ko ito, sandata ko ito. Gamitin mo ito, Lord, para itama, turuan, at palakasin ako ngayon. Panginoon, handa na akong harapin ang araw na ito. Hindi dahil buo ako, kundi dahil buo ka sa akin. Salamat sa iyong proteksyon, sa iyong presensya, at sa iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, kung naging personal sa iyo ang panalangin ngayong umaga, huwag mong hayaang lumipas lang ito. I-type mo ang Amen bilang pampublikong deklarasyon na naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos at isinusuot mo ang kanyang armor ngayon. Hindi mo kailangang dumaan sa laban na mag-isa. Ang comment section na ito ay hindi lang basta komento. Ginawa natin itong altar ng panalangin. Kaya kung meron kang pinagdadaanan, isulat mo sa comments. May mga taong tunay na nagmamalasakit at handang manalangin para sa'yo. Kung may mabasa kang prayer request, itigil mo sandali ang pag-scroll. Ipanalangin mo sila. Minsan, ang simpleng Lord tulungan mo siya ay sapat na upang makagawa ng himala. Isang simpleng click ng share ay pwedeng makapaghatid ng pag-asa sa isang taong halos sumuko na. Tulungan nating palaganapin ang salita ng Diyos. Together, let's build a community of prayer warriors, isang pamilya online
na hindi lang nanonood, kundi nananalangin para sa isa't isa. Maraming salamat at naway samahan ka ng kapayapaan at pabor ng Panginoon sa buong araw mo.